Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. I am Kuya Al, Billiard Hall business owner here in Puerto Princesa, Palawan. And for today's video, ang topic natin yung mga bagay na dapat nyong i-consider when buying a second-hand billiard table. May risk ang pagbili ng second-hand dahil nga gamit na ito. Pabor ito doon sa mga tight yung budget o doon sa mga limitado lang yung puhunan sa pagbili ng mesa. So mas mura talaga ang second-hand kaysa doon sa brand new. Kaya maraming tao ang gusto second-hand. Saan nga ba makakahanap ng mga second-hand na billiard tables? Sa ngayon po, pinakamadaling hanapan ng second-hand ay ang Facebook Marketplace. Yan pong platform po na yan ang isa sa mabisang paraan para makahanap po ng mga segundang manong mga bagay o kahit anumang bagay po yan. Sa Facebook Marketplace po kayo makakita o kahit meron din sa mga buy and sell websites, meron din. Pero pinakamarami sa marketplace. Ang advantage po sa pag-check sa marketplace ay magkakaroon po kayo ng idea kung magkano ba yung budget na kailangan yung ihanda sa pagbili ng second-hand na lamesa. Kapag bibili po kayo ng lamesa, maging detalyado po kayo sa pagtanong kung ilang taon na ang lamesa, pang ilang beses ka ng may-ari niyan kasi baka mamaya nabili niya lang din sa ibang owner yan. Baka pangatlo ka na, second hand, third hand, pag fourth hand ka na. So alamin niyo kung nakailang lipat na yan. And mas maganda po kung actual niyo pong makikita ang lamesa kaysa dun sa makikita niyo lang siya sa pictures. Mas maganda na puntahan niyo mismo. Mas maganda na naka-assemble siya bago nyo bilhin kesa dun sa bibilihin nyo siya na nakabaklas na hindi nyo nakikita. Mas maganda na buo nyo siyang makita kesa dun sa baklas para alam niyo kung kompleto ba or intact pa lahat ng mga bolts niya, lahat ng mga parts ng billiard table. And tignan nyo kung nabasa ba siya ng ulan, na lumubog sa baha, i-check nyo yung condition ng kahoy para makasigurado kayo kung okay pa ang lamesa na yan. So kung kayo po ay napapaisip na bumili sa online at hindi nyo talaga makikita ang lamesa or kunyari nakakita kayo ng seller sa marketplace at malayo ang lugar niya, kunyari nasa Mindanao pa o nasa Luzon pa, mas maganda na magpa-send kayo ng pictures or videos na recently na binidyohan or pinicturan. Huwag po kayo magbabase doon sa in-upload nilang picture lang dahil maaring yung in-upload nila na yun ay matagal na nilang in-upload o yun yung condition pa nung bagong assemble lang yung lamesa at in-upload nila ng late na. Mas maganda din sana kung mag-video call kayo para actual yung makikita. Ipapakita niya yung lamesa, lahat ng sides ipa-check nyo na sa ibabaw, sa ilalim, yung pinakabato, yung paahan, yung bulsa, yung bandahan, ipatignan nyo na, usisain nyo na, busisiin nyo na kung maganda ba yung condition na binibenta nila online. Kasi yung iba ho kasi, ina-upload yung mga luma ng pictures. So, maganda talaga kung yung mga lumang picture kasi maganda pa yung condition. Kaya dapat yung picture na bagong-bagong kuha lang or videos na bagong record lang. So, hindi naman lahat ng reseller hindi naman lahat na nagbebenta sa marketplace ganun. Sa akin lamang ay mas maganda na maingat. Mas magandang makasiguro na dahil pera yung ilalabas mo. I-double check nyo rin po pala yung bandahan, yung tinatalbugan ng bola. Dahil po ang bandahan po ay goma. At ang goma po ay na-expire. Katulad po yan ng mga sapatos natin na katagalan, naluluma, tumitigas, nagka-crack. So, ang mesa ho, ganun din po ang bandahan yan. Dahil goma nga po, naluluma po yan. In time, kunyari pero matagal naman po, inaabot din mga, depende kasi sa brand ng goma na ginamit. Yung iba kasi maganda talaga yung talbog ng bola kahit abutin ng 5 taon mahigit yan. Pero yung iba ho, pag umabot na ng ganun, umabot na ng 5-10 taon, yung goma po niyan tumitigas. Pumapangit na po yung talbog ng bola. So, isa rin yun sa dapat yung tignan. I-check nyo na rin po yung mga bolts sa ilalim, yung pasigipan yan. Tignan ninyo kung kinakalawang na o hindi na kumakapit, kung loose thread na.
I-check nyo niya din kasi may dalawang klaseng lamesa. Yung dibulsa lang, yung pinupulot-pulot lang katulad sa mga Star Billiards Maxima. Yung bulsa niyan, pinupulot lang yung bola. May mga lamesa din na yung mechanical, yung gumugulong sa ilalim. Tignan niyo rin kung okay pa yung release niyan, yung takbo ng bola, kung hindi bumabara o intact pa lahat ng mga bakal niyan, kung okay pa. At alamin nyo na rin kung ano yung mga kasama sa package ng lamesa. Kung kasama na yung bola, kung kasama na yung tiririt, kung kasama na yung triangle, lagayan ng bola, lagayan ng tako, at mga tisa kung meron, tiririt, o pati rin yung kasama yung ilaw, yung drop light. At kung hindi ka makakapunta doon sa actual na lugar, mas maganda siguro ask an expert to visit that place. Kung meron kayong kakilala na malapit doon sa area na yun, mas magandang tignan na ng marunong tumingin ng mesa para mas makasigurado ka. At kung magkakasundo na kayo, syempre siguraduhin nyo na makakarating sa kanya yung pera through online payment or through GCash. At maganda sana may kasulatan, or kung hindi man, through chat kayo mag-usap para may record kayo ng conversation. Kesa dun sa through calls lang, wala kayong record ng pinag-uusapan. Much better kasi may chat na may record of conversation kayo. Linawin nyo na rin kung ito ba ay pick up or delivery, port to port. Pag port to port to, usually, payment first muna yan at kayo ang mag-aasikaso ng cargo po niyan. Kayo po mag-aasikaso dun sa shipping. Kayo na magbabayad dun sa shipping. At ito po kasi pag billiard table, barko ho talaga ito. Hindi nyo pwede ito ipadala sa aeroplano dahil napakamahal ko pag ipapa-aeroplano nyo ang billiard table. Pero kung may budget ko, bakit hindi? Pero mas makakatipid kayo kung sa barko nyo ipapadala kaysa aeroplano. And isa sa advice na bibigay ko, mag-ingat po kayo sa mga scammers dyan sa mga online sellers dahil napakarami pong nagte-take advantage ngayon sa panahon po ngayon dahil din sa hirap ng buhay, marami pong nanloloko pagdating sa mga online purchases, online selling. Hihingian kayo ng down payment, pagkatapos yung mag-down, biglang ibablock kayo. So, paano nga ba makakaiwas ng ganyan? Sa Facebook po, may mga FB groups, mga community, samahan sa Facebook, samahan ng mga bilyarista, samahan ng mga may-ari ng bilyaran. Pwede nyo po ipa-legit check. Ipopost nyo lang ho doon, legit ba tong transaction namin na to? Legit ba tong tao na to? May-ari ba talaga to ng bilyaran? Sa kanya ba talaga tong mesa na to? Bakit binibenta niya? So, mas maganda na maingat. Libre naman po yan eh. Pwede ko kayo sumali ho dyan. So, mas maganda be involved na ho kayo sa community ng mga billiard enthusiast sa Facebook. Kasi dyan po, makaiwas po kayo sa mga scammers. So, yan po ay yung mga advice na maibibigay ko pagdating po sa pagbili ng mga segunda manong billiard tables. At alam ko may mga bagay pa hindi pa ako nabanggit. So, yung mga hindi ko pa nabanggit, please comment down below dyan sa baba sa comment section para ho mabasa din ng mga ibang nagpaplanong bumili ng second-hand billiard tables. At kung nagustuhan niyo po ang aking content, pagdating sa pagnenegosyo ng bilyaran, please like and subscribe sa ating YouTube channel. And thank you po for watching. And see you po sa aming next video.